O panoorin natin to, Atty. Guanzon, sa PGMN. Mag-subscribe po tayo sa lahat ng angkor ng PGMN. Panoorin natin. BBM, kung tawagin ay Denial King. For a while now, we've been very worried about my sister. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Kahit na kapatid niya na si Senator Amy Marcos ang nagsabi na siya ay addicted sa cocaine, gaslighting pa rin siya. Itong talagang bangag talaga to, no? Personal ano yan Nakikita niya, na gumagamit ka. Kagaya ako, yung kapatid ko, nakikita ko, naamoy ko, marijuana, personal, resources, personal, nakita. Tapos sasabihin mo, hindi mo kapatid, upal ka talaga. Hanggang dyan, bangag ka pa rin magsalita. Upal ka talaga. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So, that's why we worry. So, we are very worried about him. So, anong gagawin natin sa situation ng Pilipinas ngayon? Para maniwala talaga yung tao na hindi ka drug user, pwede ka namang magpa-drug test eh. We cannot keep on going like this. A simple solution is for Bongbong Marcos to have a hair follicle test. For Bongbong, hair follicle test. What's so bad about having a hair follicle test? Why is it that 3 years after he was elected into office and this rumor started that he's a cocaine addict, up to now, he refuses to have a hair follicle test? His response is dead ba lang? No. Kita mo yung mukha niya. No! Iiyak niya. No, bakit ako mag-ano ko ng hair follicle test? Bakit? No! No! Iyak na yan, parang may luha. Guilty ka kasi, kaya ayaw mo, Totoong addict ka sa cocaine. No. Why should I do that? Mamatay kayo dyan, basta. Siyempre, sabi niya, may personal knowledge ka. Sabi ni Amy Marcos, ate mo, nagkukokaine ka, Personal knowledge yan, Nakita niya, Tapos, no. Denial lang ako. Ano ngayon? Kung ayaw ko ng hair follicle test. What you say, public trust, public office, public has nothing to do with a follicle test. Hindi mo yan kaya, Bongbong, na in 3 years hindi ka mag-hair follicle test. Dahil the rallies are not going to stop. Galit po kami sa mga magnanakaw. Lalong-lalo na po, tayo po ay nagbabayad din ng tax. And they said, what's wrong with that? Look at that. He's the one reporting now. Bongbong Marcos is trying to play catch up. Every day he reports. But he's not reporting. Grabe, no? Mukhang mawawala ng trabaho si si isang kupal na Yusek Claire, everyday, nagre-report yung si Bangag na si Bangag Junior, siya na ngayon nagsasalita para sa sarili niya. Mukhang sisibakin na yata to si Yusek Claire, Kasi puro Duterte, And what we really want to know, are you or are you not a cocaine addict? Will you or will you not have a hair follicle test? We are not a country led by cocaine addicts. Before, he said, The Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. but in the ASEAN, he castigated China for the Masinloc conflict. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. And then he probably realized his error, and so he skipped several heads of state and flew all this way to the head of state of China just to shake his hand. Grabe ka,
bangag ka talagang kupal ka. Matapos mo banatan yung China, ha? Tapos kunwari lang, ha? Makikipagkamay ka, kukumbaba. Ayop ka talaga, ha? Kala mo magagago mo yung China. Kala mo mauuto mo, hayop kang bangag ka. Kamay-kamay ka pa, hayop ka talaga. Matapos mong banatan yung China, wala na talaga. Yung utak mo, cocaine na talaga. Like a fool. Oh, like a fool, sabi ni Attorney Guansong, fool. Siraulo talaga, hayop talagang bangag talaga. What kind of president do we have? What kind of country are we going to have for our children and their future when we are led by a cocaine addict? Look at his decisions. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, we... May I just ask you why that's funny? Where that? Tingnan mo nagalit yung reporter May I just ask you why that's funny? Yung tanong mandarambong, bakit hindi mo pa sinusuli nyo ng mga Marcos, yung mga plunder, yung mandarambong nyo. Mga ninakaw nyo, hindi nyo pa sinusuli. Tapos tatawa-tawa ka pa sa harap ng reporter. Ayop ka talaga, kupal ka talaga. Hanggang ngayon nga, hindi pa sinusuli. Ilan lang anak ng kupal kayo. Magnanakaw talaga kayo. Why that's funny? I'm asking you a question about plundering of large sums of money. Applyin mo na lang kami, BBM. Magpa-hair follicle test ka na lang para sabihin ng mga oposisyon, hindi naman pala siya adik. Lang pala siya. Dito naman tayo sa Ed Pylon naman, Yung sige, panoorin natin Ted Pylon, mag-subscribe po tayo sa kanila. And DJ Tacha. Okay, ngayon po ang editorial ng The Philippine Daily Inquirer ay just another form of pork. Kapatid, okay? Sige, so mamaya po meron tayong diskusyon tungkol dito para lang ho natin mailatag po ito sa punto ng, again, pananaw po ng mga kababayan natin na nag-aanalisa po sa isyong ito na hindi ho tayo agad din dapat magpapadala sa mga ipinapangako na naman nila at sinasabi po nila. Ano ho ang dahilan natin? Anong katwiran natin? Basically po, it's about trust. Trust, di ba? Wag ho natin pong isang tabi yun. Hindi ho pwedeng dahil may sinasabi na si Diskaya kukulong na o may ipinangako makukulong bago magpaskong malaking isda. Ngayon po, agad-agad ka na magtitiwala na hindi sila magnanakaw o wala silang kukupitin. Malaking isda. Hindi pa wala pa nga nakakasuhan Yung si Romualdez, si Tambaloslos. Hanggang ngayon di pa nakakasuhan. Ito pang si Sandro Marcos. Di pa nakakasuhan. Yan ang pork barrel king, yung dalawang pinakamalaking allocable, Yung sinabi ni Jose Cabral, yan dalawang hayop na kupal na yan. Hanggang ngayon, di pa nakakasuhan. Sabi ni Bangag Makoy, bago magpasko, may makukulong Ang pinakulong yung maliliit na isda. Sila Diskaya lang ang kaya. Pero yung mga pinsan niyang Tambaloslos, anak niyang kupal na Sandro. Sabi ni Yusek Cabral, bilyon-bilyon allocable sa dalawang hayop na yan. Kupal na yan. O kaya wala silang pagsasamantalahan. Oo. At saka pag sinabing no pork, talagang no pork. Oo. Di ba naririnig nyo ang mga kaibigan nyo, sabi diet na. Hindi naman totoong nagda-diet. Ganon din dito sa budget natin. Tama, mali. Yun ang pinakamagandang example. Sasabihin sa'yo ng friend mo, uy, ngayon 2026, no pork na ako.
Tapos makikita mo na una pang lumalantak ng pork sa'yo. Ganun din po dito sa budget. Hindi porke sinabing naka-livestream, hindi porke sinabi na malinis, hindi porke sinabi na walang kupit, ayun na ang totoo. Hindi rin naman namin sinasabing may nangupit. Oo, pero ang malinaw dito, ito daw ang bagong anyo ng pork. Yan ang sinasabi ng ating mga budget watchdogs. At ang sabi nga ng iba, ang tawag dyan ay pinakuluang pork. Soft pork. Aba. Diba kapag sobrang tigas ng Ilang karne, kilo yan? pakukuluan mo. Ilang kilong soft pork ito? Anyway, sige po. So, anong pesya na ngayon ulit? Ngayon nga po December 19 na mga kapatid at tandaan po natin nangako po ang gobyernong ito na wala silang hindi magiging masaya ang Pasko ng mga taong ito. Aha. Di ba? Naalala mo sinabi ni Bibi? Aminin na niya. Well, yung iba ho nasa Europe na. Yung iba po. Nakalabas na nga ng bansa yung iba. Yung iba nga po mga kapatid na hindi po. Anyway, so, alam nyo, talaga may something. Yes, Ito lang. tuloy Ano mo. ako'y, alam nyo, ang nag-aanunsyo ho ngayon ng mga paglalabas ng arrest warrant ng presidente, di ba? Oo nga. Tsaka pati Pansin mo? lahat. Okay. Lahat. Maging yung sa SSS, yung ibibigay. Nakita mo yung kahapon, yung sila ni Big Boy doon sa ano natin, GC. Yung Sabi ko calamity talaga, loan. Oo, alam mo, kinakabahan na ako. Bakit? Parang gusto maging reporter ng Pangulong Marcos Jr. Yung Napapansin ko nga, no? Araw-araw nagre-report yung kupal na bangag, ha? Nakadroga siguro yan, nakaka-cocaine. Grabe, no? Papalitan na yata si kupal na isa pa, Yusek Claire. trabaho dapat Alam natin mo, siya nang gumagawa eh. Direct Bakit Joey, siya pa ang nag-aanunsyo? Meron akong nakaugnayang Yung kahapon. mataya. Ang sabi ito ho, with all due respect, baka nanonood ngayon sa atin si Presidente. Sir, with all due respect, nung panahon ni Gloria Arroyo na nanganganib, parang I think this is unprecedented na ultimo calamity loan ng SSS ang presidente nag-aanunsyo. Hindi ba? Parang sabi nga, is this unprecedented or unpresidential? So ano pang next yung i-aanunsyo? GSIS loan o pag-ibig loan? Ako hindi ako magtataka. Ewan ko lang kung sino mga nag-iisip ito ng mga bright boys ha. Medyo iangat nyo naman yung level na presidente. Di ba calamity loan? Ewan ko lang ha. Baka naman kayo po. Kasi ako hindi ako magtataka, Direct Joey na bukas makalawa kapag wala na ko kayong i-anunsyo, pati po resulta ng loto. Hindi. Ikaw naman. Kasi sabihin ng presidente, Oo, paano? Apo, mga kababayan ko, ako po'y nagag. Resulta ng loto ay sigurado i-report ng bangag na yan. Dapat na nakabatak muna bago niya i-report yan. Wala, may anunsyo ngayon, ang winning combination. Host. Kasi wala na siya ma-anunsyo eh. Trabaho. Pati resulta po ng bola ng loto, siya na mag-aanunsyo. O hawakan po yung mga ticket. Yun naman. Mga kababayan ko, mahal ng kababayan ko. Hindi nyo ba gusto yung gano'n? Hawakan niyo po ang mga ticket po ninyo. Oo. Okay, ito po ha. Ang Oo. unang letra, 3. Pati bingo. Pangalawang letra, 24. Pangatlong numero, 36. 8. 5. Sa mga hindi po nanalo ngayon, better luck next time. Ay naku, nakakatawa. Babu.